Sa isang pagdinig sa Senado na pinamunuan ni Senador Grace Poe, tinalakay ang posibilidad ng pagsilbi ng warrant mula sa International Criminal Court sa pamamagitan ng Interpol, pati na rin ang mga dapat gawin upang matiyak ang tamang proseso. Sa naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, binigyang diin niya na ang isang akusado ay dapat dalhin muna sa Korte Suprema ng bansa upang tiyakin ang legalidad ng arrest warrant at maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Gayunpaman, matapos ang kamakailang pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, naging malinaw na hindi nasunod ang due process na binanggit mismo ni Remulla. Dahil dito, tila sila mismo ang naglagay sa kanilang sarili sa alanganin. My next question is about the ICC. So supposedly the DOJ, this is just for the record, because there are also others that are interested in this. You have maintained that the International Criminal Court has no jurisdiction here, but that you also reiterated that although you will not cooperate with them, you will not hinder them from conducting their investigation. Or please clarify if I said that right, or you can in your own words, sir. Yes, ma'am. We are no longer members of the ICC, but right now, because of the technology that's available to all of us, it was so easy for them to go on Zoom, to go on a video call with all of these witnesses or probable witnesses who are here in the country, and we cannot stop them from doing that. Freedom of communication, I think, is paramount when it comes to this. But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi po namin pakikialaman kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po ng warrant of arrest ng ICC, gusto mo enforce ng Interpol dito, pero para ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. Yun po ang aming paningin. So, maliwanag yan na mag-imbestiga sila, hindi man natin sila mapipigilan. Actually, they can do it they can do it under the radar. We may or may not monitor them. On the other hand, if a warrant is to be served, that they need to go through the proper courts to determine if the warrant is called for or legal, or what's the... Well, it really depends on if the Supreme Court thinks that there are some things that the Supreme Court would be looking at. If what was alleged in the crime would have happened if we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Now, if let's say it is submitted to the DOJ that these are their findings and there's really probable cause, would the DOJ or maybe the OSG pursue such a case? If let's say the courts will say, no, we will not allow the warrant to be served because this is not their jurisdiction, but there's actually reason for it to be served. Actually, we were telling the United Nations Human Rights Commission that if they will give us the evidence, we will pursue. Kasi ang problema ho namin dito, napakahirap hong kumuha ng testigo, natitestigo sa mga pulis, o natitestigo sa mga maaari pong gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Sapagkat, natatakot po yung tao eh. Ngayon, kung bibigyan nila kami ng tamang ebidensya, at ito po yung aming pwede i-follow up, kami na ho ang hahabol. Yun po yung aming pulisiya dito. Ang problema nga ho, ay meron po sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo, pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya, napakahirap po talaga maghabol. Yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, ay wala akong police report eh. Walang police blotter, wala akong record. Kaya napakahirap pong maghabol talaga. Yun po yung aming, yun po yung pinakabalakid po sa pagnanais namin na hulihin talaga lahat ng nagkasala. Pag wala akong ebidensya, ano hong gagawin namin? Basically sa EJK, wala pa kayong nahuhuli or napoprosecute?
Meron na naman na convict, di ba? Meron na convict. Dalawa pa lang ho na convict sa EJK. Sir, nung natanggap po ang warrant of arrest ng PCTC, ano na po ang sumunod na pangyayari na umabot na sa inyo to? We were requested by PCTC to help implement warrant of arrest. So, kanino po ito muna pinadala? Sino po yung una nakaalam na humihingi ng assistance yung PCTC? Ma'am Jean. Yes, ma'am. The GPNP was informed po nung request po ng PCTC for the PNP to extend police assistance po. And the GPNP directed po the CIDG under the leadership of General Torre to provide security assistance po sa PCTC. Ano po yung detalye na supposed to be task na gagawin ninyo para malaman po nila? Ang PNP po, ma'am, ay limited lamang po sa pagpo-provide po ng security doon po sa mga mag-i-implement po ng warrant through the Interpol mechanism po. So na kaya nandoon po yung PCTC, and in fact, it was the PTC Executive Director po ang nag-inform po sa ating pong dating Pangulo at nandoon po yung mga prosecutor po ng DOJ at ang PNP po in the person of General Torre po was there to provide security po. So ngayon, sabi niyo po ay magpo-provide din po kayo ng assistance sa PCTC, sa Interpol, saka sa DOJ. Yusek Nick, ano po yung naging papel po ninyo at the time na isa-serve yung warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Sa kampo ng DOJ, nalaman namin yung notice sa PCTC through the Bureau of Immigration. Kasi yung PCTC, i-diffuse niya yun, ikakalat niya sa may iba-ibang law enforcement agencies natin na may ganong notice, no? Notice for the warrant of arrest. Alam natin sa DOJ, may dalawang layers tayo, no? Ang BI at ang NBI. BI ang nag-inform sa amin na may ganitong request. Tapos, so may mga representatives mula sa BI at sa DOJ na nagpunta. Sa BI, si Commissioner Viado mismo nagpunta. Tapos sa DOJ, nandun ako at si Prosecutor General Dong Fadolion. Ang naging papel ng DOJ doon ay kami ang naging competent authority, no, or competent judicial authority upang saksihan ang buong pagpatupad ng warrant of arrest at siguraduhin na sumusunod ito sa mga kinakailangan ng ICC upang ma-properly ma-deliver si PRRD sa kanila. Okay. General Torre, General Nick, sinasabi kasi nila, especially, I will refer this to the situation of Attorney Bello, hindi daw niya nakita yung warrant of arrest. Ano po yung masasabi niyo doon? May violation ba doon? Dahil hindi daw niya nakita personal yung warrant of arrest. I think Attorney Bello is not in the scene during all this time, ma'am. So, talagang hindi niya makikita. Pero yung... Okay, sir. Dagdag lang ako, no? Tama si General Torre. Wala si Attorney Bello mismo doon nung pinatupad namin yung warrant. Nakita ko siya doon sa VIP lounge, no? Na kahit pa paano nakapasok siya doon, no? Pero yung pumunta na kami doon sa tube upang ipatupad, wala siya doon. At doon naman sa tube, no, yung hiningi ng kampo ni PRRD, yung copy ng warrant of arrest, ay nakapakita kami at naka-share kami sa kanila ng electronic copy ng warrant of arrest. So in other words, wala naman tayong obligasyon na bigyan siya ng warrant of arrest. Unang-una dahil hindi naman siya yung suspect. At pangalawa, wala siya doon. Okay. So, in other words, sabi niya, magiging lawyer daw siya. Dapat nandun daw siya or binigyan siya. Ano masasabi niya po? May tatlong abogado sa scene, si PRRD, no? Nandun ang dating Executive Secretary, si Salvador Medialdea. Nandun ang kanyang misis na abogado din. At nandun din, at eventually, no, yung lumipat na kami sa Villamor, nandun si Attorney Delgra. Well, sir, misis po ni Executive ES Medialdea. So bali tatlo po yung kasama na lawyer. Eventually dun sa, dalawa muna sa tube. Okay. Yun mag-asawa muna. Okay, so yung kanyang rights naman, as a suspect, hindi naman siya na-deprive. Ay, hindi na-deprive. In fact, gusto na nga namin ibasa yung Miranda rights niya doon sa tube, pero nakiusap yung mga abogado niya na wag muna. Kaya yung naging pa siya ay ilipat siya sa mas secure na area, which was eventually sa Villamor Air Base. At doon na namin, after binigyan sila ng pagkakataon na magpahinga, doon binasa ni General Torre yung Miranda rights niya. So balikan natin, sir, nung sinaserve po yung warrant of arrest. Ano po yung pinakasitwasyon? Nagkagulo ba? Maayos ba? Paano po? Paki-describe po sa amin. Well, sa lahat naman pong stage nung service ng warrant ay okay lang naman. Everyone is calm. Everyone was just expressing each one is expressing his own opinion. Pero at the end of the day, we insisted na sumama siya sa amin dahil siya ay na-aresto namin. At that time po ba,
naka-wheelchair ang dating Pangulong Duterte or normal naman po siya maglakad? He was offered a wheelchair but he declined. So ang wheelchair niya ay ginamit ni E.S. Mijaldea. So physically, ang condition po ni dating Pangulong Duterte at that time ay mukhang maayos naman po. Maayos, ma'am, maayos. Until the end, hanggang sa ngayon, hanggang sa kagabi nang siya in-receive ng ICC, he is fine. And actually, bago bumaba sa plane, he made a video na andyan naman ngayon sa social media. He says that he is fine. Okay. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Hermoso Ranara, walang natirang matinong government officials dito sa Pilipinas kahit na itong si Boyeng Remula sobrang sip-sip. Pahayag naman ni Romel Panlita, walang kwenta ang pinagsasabi nito dahil hindi naman sinunod ang batas. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Hannah Margo, wala nang halaga ang batas sa Philippines. Ilan na lang natira na matino na nasa gobyernong ito. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.